Prof, ang hindi ko kasi maintindihan, sabi nga po ninyo, 6 na buwan inihahanda itong NEP, itong National Expenditure Program. Sa 6 na buwan na yon, meron pa rin silang nakita na kumbaga doble-doble. Completed project na before, na isama pa rin ngayon. I wonder kung sa level po ba ng DBM, kayo po ay nanggaling din po sa DBM before, sa level po ba DOF po ako, sa DOF, sorry. Sa level po ng DBM, meron na ba mga naglalabi doon or nagtatry to influence people within DBM na pasok mo naman to? Oh, definitely. Hindi natin maiiwasan yan at yung likelihood na nangyayari yan ay napakataas. Dahil kailangan mo lang kausapin yung mga makapangyarihan sa DBM, then napakadaling mag-insert ng project na yan. Hindi lamang, ang insertion ay hindi lamang nangyayari sa legislature dahil maaaring mangyari na yan sa executive level pa lang. Kaya nga po yung sinasuggest ko sana ay yung may tracking number ang bawat proyekto at programa para matitrace mo di ba kung may database ka din, nakikita mo na agad kung tapos na yan. Bakit naulit na naman kung the same ID, nandito na naman, naulit na naman, hindi ba? Parang common sense na hindi yan naisip, hindi yan kayang gawin. Tingin ko kayang gawin yan ngayon kasi for example, dun pa lang sa planning, may unique ID na yang mga projects na yan. So kung nilagay mo yan sa budget, familiar dyan yung mga naglilinis ng ako. Kasi nung estudyante ako, nagmamanage ako ng dataset So napaka-importante yung pagkakaroon ng unique ID para madaling matrack. Hindi ko lang maintindihan ba't hindi naisip yan ng mga economic managers natin para masigurado na madaling i-monitor at i-track. Hindi naman ako naniniwala, hindi nila kayang gawin yan. Kung nandyan ang datos, nandyan ang Excel, I'm sure marami sa mga kabayan natin would be willing to volunteer para ayusin yung datos na yan. Pero ang sinasabi ko kung bakit medyo may kaba at hesitation at gustong ibalik ay dahil hindi lang to usapin ng paglilinis kung hindi political. At dahil nga matinding korupsyon yung pinag-uusapan natin ngayon, baka may mga gustong itago. Kaya ang panawagan ko, instead na ibalik yan at hayaan ng executive na maglinis, ay bakit hindi natin linisin sa harap ng taong bayan? Diba? Maaari namang mag-resubmit during the process, i-amend yung budget ng isang ahensya during the deliberation. Kasi diba, kung maalala nyo, budget ni VP Sara, hindi ba during the hearing yon na tinanggal-tanggal nila yung ibang items at ni-reduce? Why can't they do that now with the different agencies? Nang nakikita ng taong bayan kung ano yung tinatanggal at ano yung dinadagdag. Yun yung tinatawag nating transparent process. How about po yung idea ng transparency server? Kasi meron ding nag-bring up nito na for transparency, baka pwede nating gayahin yung ginagawa ng COMELEC kapag eleksyon na konektado tapos meron kang piling sektor na bibigyan para kada pagbabago doon sa bahagi na yun ng budget, may ibang grupo na nakakakita rin. Yes. So, sinusuportahan ko po yan. In fact, hindi lang ang mas maganda dyan ay hindi lamang iilang grupo ang nakakakita. Bakit hindi publiko ang gawin nating makakita nang habang binabawasan, dinadagdagan, dinidelete yung mga items na yan, ay kitang-kita ng taong bayan kung ano ang nangyayari, ano yung binabawas, ano yung dinadagdag, ano yung dinidelete. Kaya po para sa akin, hindi ganun kakomplikado itong scenario na sinasabi nila dahil ginagawa naman na yan dati ng Kongreso. Yung pagdidelete, pagdadagdag, pagbabawas ng mga items sa budget ng bawat ahensya. Bakit ngayon ay parang nagtutunog na napaka-complicated, 'di ba? At gusto pang magbalikan sa iba't ibang ahensya. Pwede namang gawin 'yan ng harapan na nakikita ng taong bayan kung paano nila binabago ang budget. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!